Hello po mga kababayan. Bumanat na naman po ng fake news si Jason sa. Ano niya Mr. Maravillas yung pinapakalat. Sinakyan yung kwento ng mga makabayan black na ang sabi, may text yung ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa personal knowledge niya sa kickback, sa flood control scandal. Naniniwala kayo mga kababayan yung ating Pangulo mag-text ng ganon. Tapos ang source daw ng balita, si Libiste, si Leandro. Pagaling po kay Leandro. Mahilig yon sa pagpakalat ng mga kung ano-anong kwento. Tulad ng Cabral Files, mga kababayan, na tinitingi-tingi niya yung pag-release. Ngayon, siya pala yung source, mga kababayan, itong pinapakalat na balita. At ngayon, may panawagan na sa Ombudsman Congress na magsagawa daw ng investigasyon. Ito, unahin ko muna itong pinapakalat niya, ni Jason Sa. Yan yung post niya. Tapos may kasama pang picture, mga kababayan, ng limpak-limpak na salapi. Pinicturean niya yung limpak-limpak na salapi para lasonin yung isipan ng mga tao. Yan, sabi ni Jason Sa. Walang kadala-dala to. Pasaklolo nga po, I cannot understand kasi po, ano itong kumakalat na impormasyon, dokumento, na may palitan ng SMS o text messages sa pagitan ng dalawang opisyal sa palasyo, isang USEC involving some 8 billion pesos na kickback daw sa flood control project. Hinihintay ko paliwanag ni Auntie Claire dito kasi lately, ang sabi ng Presidential Barker, lahat yan ay pawang mga chismis lang. Opo, chismis lang daw. Chismis lang daw po ang lahat ng napabalitang number 1, adik ang Pangulo. Bakit kailangang magpa-drug test? Pangalawa, tamad ang presidente. Hindi nga natutulog ang presidente. Pangatlo, may sakit si Junior. Malit na bagay, nagpapagaling na. Number 4, may colostomy o bulsa sa bituka. Guni-guni lang daw ni Rocky yun. Number 5, may colon cancer. Fake news yan. Number 6, magpapagamot siya abroad. Pupunta sa New York City at UN. Ilan naman talaga yun, fake news. O di ba? Yung sinasabi ninyong adik yung Pangulo, ang totoong adik, si Digong. Adik sa fentanyl. Mismong inamin niya. At inamin din niyang nagagamit siyang marijuana. Di ba? Yung ating Pangulo po, negative sa negative sa drug test. Yan ang totoo. Si Digong ayaw magpa-drug test. Bakit niya sabi ni Rocky uutusan na magpa-drug test? Si Rocky mismo yung nagsabi. Kasi inamin mismo ni Digong na nagmamariwana siya para daw hindi makatulog. Pagkatapos, yung ating Pangulo gusto ninyong utusan na magpa-drug test. Nagpa-drug test na 2 beses, not once but twice. Ano pang gusto ninyong mangyari? Di ba? Lagi kayong hair follicle. Dito sa tamad ang presidente. Malabong tamad ang presidente. Nagka-diverculitis nga dahil sa stress sa trabaho. Yun ang patunay na hindi tamad. Ang tamad po si Sara, hindi nagtatrabaho. Pero may mataas na performance ratings. Yan ang katotohanan dyan. Masipag si Sara mag-travel at manira. Yun ang masipag. Tulad ninyo, ang sipag ninyo magpakalat ng fake news. May sakit si Junior. Malit na bagay, nagpapagaling niya. Iyon naman talaga ang totoo. Ikot ng ikot nga, bumalik na sa normal na routine yung ating Pangulo. Magaling na yung ating Pangulo. Ang gusto ninyong paniwalaan, yung kwento ninyo. Kasi sinasabi ninyo, mamamatay na yung ating Pangulo kasi may colon cancer. Asan ang ebidensya ninyo?
mag-release kayo ng medical records na may colon cancer yung ating Pangulo. Yung pinakalat ninyong medical records, fake. Di ba? Tapos ngayon, ang pinapakalat naman ninyo, kasi pupuntang Amerika next month yung ating Pangulo sa UN meeting. Pinapakalat ninyo, magpapacheck up. Ganon. Lahat kayo lang, duda. Pati nga yung picture. Anong kinalaman dito ng pera na nakapicture? Gusto niyong palabasin, ito yung pera. Kickback ng ating Pangulo. Pati nga yung picture. Tinuturo dito, may encircled na colostomy daw. Fake news yan. Edited. Pati itong picture ng ating Pangulo, edited po siya. Marcos Jr. lost weight. Hindi man yan ganyan po yung itsura ng ating Pangulo na humaba na yung lieg. Yan yung ating Pangulo. Aktual na picture. Cabinet meeting. Yan very healthy. Yan ang ating Pangulo. Ginawa nila, pinahaba yung leeg ng ating Pangulo. Asa na ba yon? Poging-pogi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Inedit nila, pinahaba para palabasing para ng giraffe yung itsura. Edited po yon. Ang hilig nila mag-edit ng picture para palabasing butot balat na yung ating Pangulo. Gawa-gawa ito mga kababayan ng mga DDS. Inedit nila yung itsura, pinatanda, pagkatapos pinahaba yung leeg. Parang yung pinakalat na fake news, mga kababayan, na si Benny Abante nakikipagalikan sa asawa ni Barbers. Diba? Magkatabi lang yun mga kababayan. Pinakalat ng mga DDS, nakikipagalikan na. Ito po, yung inedit nila. Magkatabi si Benny Abante at saka yung asawa ni Barbers, Representative Barbers. Ito yung original, ito yung fake. Ginawan sila ng picture na naghahalikan. Sunstar Davao, Cabastosan, Surigao del Norte. Representative Bernadette S. Barbers firmly denied a viral social media photo allegedly showing her in a compromising moment with fellow lawmaker Manila Representative Benny Abante. Barber said the image was AI generated and stressed that it never happened. She emphasized that manipulated content like this is not just gossip, it is a distortion of truth that damages real reputation. Ganyan kabastos, mga kababayan. Ang ito yung original, magkatabi lang sila with ito. Tapos ginawa niya, AI generated siya. Diyan magaling po ang mga DDS, influencers tulad po ni Jason Za. Pakalat sila ng mga pictures ng ating Pangulo, mahaba yung lieg para palabasin, butot balat na. Kasi may colostomy na sa tiyan. Mag-attend yan ng mga meetings na ganyan sa Palasyo Malacanang na fully air condition. Sisingaw yung yung baho sa colostomy. Ganon katindi sila, mga kababayan, sa pagpakalat ng fake news. Ngayon naman, yung pinapakalat po ni Jason Za, itong yung sabi text, ang source, mga kababayan, yung Makabayan Black, na ang source din, si Libeste. Ibigay ko sa inyo yung kwento. Gusto na ngayon paimbestigahan sa Ombudsman at Kongreso. Yan balita. Ombudsman Congress urged to probe alleged Marcos Jr. messages on flood control kickbacks. Nag-text daw tungkol sa kickback. Yan ang balita ngayon, GMA News. PBBM at dating Yusek Adrian Bersamin may secret convo raw tungkol sa kickback sa flood control projects ayon kay Representative Antonio Tino. Yan si Bersamin.
pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi diyan sa report, a member of the House of Representatives said he saw records of recommendation proving that President Ferdinand Marcos Jr. had direct knowledge of the alleged kickback scheme in the flood control controversy. Communication between the President and Undersecretary Adrian Bersamin, lumalabas talaga na siya yung personal runner, utusan bagman, sabi po ni Tinio. Tinio, one of the endorsers of the impeachment complaint against Marcos filed by the Bagong Alyansang Makabayan, said, the said evidence disputes criticisms that the complaint has no substance. Kaya dapat niya itong imbestigahan ng Ombudsman at saka ng Congress. Ito'y bagong development na ito seryoso at hindi dapat isawalang bahala, sabi naman po ni Sara Ilago. Tinio said he have seen a record of alleged communication between Marcos Jr. and former Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin from December 2024 to July 2025 that he said shows the former palace official gave reports on cash deliveries. Ang lumalabas talaga ay siya, Bersamin, yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, ibig sabihin tanggap ng kickback, tapos disbursing officer siya, siya yung nagre-release ng pondo sa authorization ng Pangulo. Tinio said, Tinio did not show the media a copy of the text message but said his source for the supposed record is Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. He added that Caloocan City 2nd District Representative Edgar Irice and an unnamed local government unit official are also aware of the information. Si Leandro Liviste daw yung source. Naniwala kayo na yung pinakita ni Leandro Liviste, totoo? Naniwala na kayo mga kababayan na ganyang uri ng sensitive information, yung pagtanggap ng kickback mga kababayan, iti-text ng ating Pangulo para may ebidensya laban sa kanya? Gagawin yun ng ating Pangulo? Ganon ba baba ang tingin nila sa ating Pangulo? Pwedeng mag-text at manghingi ng kickback? Hindi ganyan po. Ang ating Pangulo, pinalalabas ninyo yung ating Pangulo, bobo. Madaling mahuli kasi ang mga ganyang kasensitibong mga text messages, manghihingi at iti-text para ma-document. Hindi ba po, mga kababayan? Sabi dito, Liviste meanwhile said evidence on alleged kickbacks will come out at the proper time. He refused to directly respond to requests for copies or to questions on how he obtained them. Hindi ako magbibigay ng bagong pahayag. Maaring tingnan na lamang itong nakaraang post ko, sabi ni Liviste sa ABS-CBN. Nakita ninyo? Ilalabas niya daw sa proper time, binibitin-bitin niya para lang may excitement yung tao. Parang yung nakapattern ito mga kababayan doon sa envelope ni Erap nang ma-impeach. Wala man palang laman. Yung envelope, nasa envelope niya, pinigilan yung paglabas ng envelope. Nagalit yung taong bayan. Nang buksan yung envelope later, wala mang laman. Pero napuwersa na si Erap mga kababayan na umalis kasi umalsa na yung taong bayan. Nag-people power, inupo si GMA. The same script mga kababayan ang ginagamit nila. Nakita ninyo? Kaya tama itong reaction po ni Professor Antonio Contreras. Sabi po ni Antonio Contreras, maraming tanong, sinong presidente ang gagamit ng text para mag-uto sa isang funksyonary ng isang sensitibong bagay na maaring ikakapahamak niya? Kung talagang pinagkakatiwala ni Tinio si Liviste, bakit hindi niya openly ihayag sa publiko ang text message? Tama.
Bakit hindi diritsahang kinumpirma ni Liviste ang nilalaman ng text? Bakit itinuro niya uli kay Tinio at Erice? Mapagkakatiwalaan ba si Liviste? Ngayon sabi ng mga nag-react, sabi ni Vivili Ebercasio, ilang beses nang nagpalit-palit, nagsalin-salin, sabi ng isang tao, narinig pa niya sa iba, hearsay upon hearsay upon hearsay. Mas masahol pa sa entertainment tabloid ang pinapatulan ng mainstream media. Are they reduced to giving platform to fake news, rumors, and just plain slander? Nasaan ang journalistic integrity? Bakit pa kinocover ang mga tulad ni Meow Meow, Arf Arf at Tweet Tweet? Sabi naman ni Marieta Yandok, mga low-tech gangster lang ang patext-text kung makipag-deal. Kaka-insulto naman sa mga high-class organized crime club. Walang maniwala. Gagawa ka ng ganon, hingi ka ng kickback, iti-text mo para ipahamak mo yung sarili mo, madudocument. Di ba? Kababaw naman ng pagtingin ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung totoo yan, ilabas nyo na, hindi yung sa proper time. Kailan pa ilalabas? Ang ginagawa ninyo, binibitin-bitin ninyo para gatungan lang. Yung mga tao magalit. Di ba? Same with the ginawa noon kay Erap Estrada. Tinigil yung envelope, wala man laman. Huwag tayong pauutod dito sa mga taong ito. But anyway, yung mga tao po, yung mga reactions, hindi man sila naniniwala. Yan o, sabi ni Aldrin Sabilieha, sa panahon ngayon, nagpapaniwala pa kayo sa mga ganyang propaganda. Ha 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 ha. Iuntog nyo ulo nyo sa pader. Ha ha ha, mga siraulo. Sabi ni Frank Roland Manansala, text lang talaga, yung nagbanta ng live, hanggang ngayon, nagbabanta pa rin. Sabi ni Padayon, paano nalaman niya ang secret? Sabi ni Ramiro Martinez, ang hirap paniwalaan ang mga ganito kasi ang dami-dami pang suspense. Hindi na lang nila i-release lahat para malaman kung talagang valid na ebidensya. Parang si Kong Libiste, hindi pa niya i-release lahat ng hawak niya. Kahit si Salditco, kung ano-ano, pinapakita pero picture lang pala ng mga maleta. Ilabas dapat, agad-agad na yan. Binibitin-bitin nila mga kababayan kasi wala man talaga pong ebidensya. Propaganda man lang, paninira para gatungan yung taong mag-alsa. Para tanggalin yung ating Pangulo, ilukluk si Sara. Ganon mga kababayan. Sabi ni Rodel Barba, presenting evidence is more accurate than saying hearsay in the social media platforms. Sabi ni Jason Tarnate Diamante, bringing this up now after trashing the impeachment case, well played. Sabi ni Efren Aquino, propaganda nila mga kababayan para siraan yung siraan po yung pagbasura. Binasura kasi yung impeachment complaint. Lack in substance. Walang sustansya, kaya propaganda na lang. Kaya nilabas nila ito. Sabi ni Efren Aquino, then why didn't you show it during the impeachment hearing at the Committee of Justice? As you can see, many congressmen are already lawyering for the president. Kung ganon, dapat pinakita mo na ang mga screenshots para mabara sila. Correct. Sabi ni Bon Magix, tell it to the Marines, buladas, makalusot lang. Sabi ni E.I. Berto, record, pinanumpaan ba yung mga record na yan? Saan ang galing record na yan? Pinatutuanan ba yan? Sa tanong na pinanggalingan o gawa-gawa lang? Buti naman po, walang maniwala sa mga netizens po. Ayaw man ilabas ni Liviste, sige lang ang kwento. Sa tamang panahon niya, kailan pa?
Anyway, huwag tayong nagpapaniwala po dito sa mga, pag sila ang source, mga sinungaling ang mga taong yan, may nang nilalang ka pag naniwala ka sa kanila. Mga budol, mga kababayan, sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nitong cancer survivor mga kababayan. Siya si Yoli Tan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life through surgery in harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po. Immune system booster, trusted by survivors. Ganon din si Maritoni Fernandez, cancer survivors din siya po. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live selling, mga kababayan. Sa mga mahilig magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City, The Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan po sa Asiana City, Parañaque City, Metro, Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.